Ngayon po, magbibigay pansin na po tayo sa mensahe at gusto ko pong sundan po ninyo ang ating pong magiging teksto, Matthew chapter 7. Matthew chapter 7, and I want to share with you this morning the message of the Lord I entitled, Avoid Judging Others. Avoid judging others. Sige po, Matthew chapter 7, verses 1 to 5. Judge not, that ye be not judged. For with what judgment ye judge, ye shall be judged, and with what measure ye mete, it shall be measured to you again. And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? Or how wilt thou say to thy brother, Let me pull out the mote out of thine eye, and behold, a beam is in thine own eyes? Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. So, ngayong umagang ito, ating pong pag-aaralan ang message na pinamagatan ko pong Avoid Judging Others. Iwasan po natin ang paghuhusga sa iba. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, ngayong sandaling ito, kami po'y muling nagpapasalamat sa iyo pong kabutihan po sa amin, at salamat po sa mga pagpapala na aming na-enjoy sa buhay nito. At ngayon po sa aming pag-aaral ng iyong salita, naway maging malinis po ang aming mga isip, puso at pagkatao. Forgive us, O Lord, sa aming pong mga naging kasalanan. At ngayong sandaling ito, we pray, O Father, that you will again talk to us. Nawa, ikaw po ang magpakahayag sa amin sa pamagitan po ng iyong banal na salita. Sa iyo ko po ay pinagkakatiwalang lubos, dakilang Diyos, ang aming pag-aaral na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, this time, tayo po ay magbibigay pansin sa napakahalagang paalala, ang mensahe na magtuturo sa atin na pakaiwasan po natin ang maging hukom ng ibang tao. Huwag po tayong maging mapanghusga. Naranasan na po ba natin na tayo po ay nahusgahan? Naranasan po ba natin na tayo po ay naakusahan ng isang bagay na hindi po totoo? At naranasan na rin po ba natin tayo po ay nakapaghusga? It is good to be open this morning sa ating pong pag-aaral, at kung tayo po ay nasa kalagayan na posible po na nagkamali at na nakapanghusga ng ating kapwa, I believe it is good for us to learn this message. Again, the title of our message, Avoid Judging Others. Avoid Judging Others. Doon pa lamang po sa first two verses. In fact, yung verse number 1 pa lamang, di po ba? Ang sabi po, Judge not, that you be not judged. Huwag kang humatol para hindi ka hatulan. So the first point that I would like to share is the command. The command, ito po ay utos mismo ng ating Panginoon Jesucristo. Ito po ay kanyang utos na huwag tayong humatol. In fact, mapapansin po natin na ito po ay warning ng Panginoon against a critical and condemning spirit. Yung pong mga mahusay mag-criticize, mahusay mag-condemn, lumalabas na ito po'y babala ng Panginoon. Napakaganda po mga kapatid na ito po ay ating matimbang, maunawaan. Kasi hindi naman po nangangahulugan ito na tayo po ay maging pabaya. So it is good na tayo po ay maging discerning. Matuto po tayo mag-discern. Actually po, ito po ay dalawang bagay na dapat ma-differentiate po natin. Yung judgment and discernment. Yung pong judging, yung paghatol, yung hinuhusgahan natin ng tao. Okay? Sa bagay na walang katiyakan. Pero hindi ang ibig sabihin nito ay hindi na po tayo maging matalas sa ating pong discernment.
Kumbaga, ang sabi nga po sa John chapter 7, verse number 24, di po ba? Judge, righteous judgment. Okay? Importante po na tayo ay makatiyak sa kung anuman po ang ipaparatang natin sa tao. Kasi napakahirap pong maparatangan ng isang bagay na hindi mo ginagawa. So, it is a command. So, kaya magandang makita nyo po, matutunan po natin, maalaman po natin, Kristiyano po tayo ang dapat maging partikular sa utos ng Panginoon na huwag tayong humatol. Okay? Hindi para sa atin ang paghatol. Hindi tayo ang dapat maging hukom ng kapwa-tao natin. Kaya nga ang tanong po ng Panginoon sa kanyang salita, sa panulat po ni James, I believe, who art thou that thou judgest another? Sino raw tayo para humusga ng ibang tao o ng ating kapwa? Mga kapatid, lumalabas po na sa utos na ito, hindi po gusto ng Panginoon na ako at ikaw ay maging harsh, ako at ikaw ay maging hard, at ako at ikaw ay maging hypocrite. So that is actually what the Lord Jesus Christ will try to, imply sa utos na ito. Huwag tayong maging harsh, hard, and hypocrite. Kaya nga, importante lagi na bukas tayo sa paalala ng salita ng Diyos, sa pagtuturo po ng salita ng Diyos. Hindi ba? May mga pagkakataon po, ang galing nating humatol sa ibang tao, na para bang tayo hindi nagkukulang, para bang tayo hindi nagkakasala. At sometimes, mga kapatid, hindi po nararamdaman ang care, hindi po nararamdaman ang concern, ang nararamdaman po ay ang tinatawag nating condemning spirit. We need to avoid that. As believer in Christ, it is not good for us na maging condemning po tayo. Hindi ba sa Biblia, itinuturo nga po na kung talagang ikaw ay may tamang espiritualidad, na kung ikaw ay talagang mananampalataya, na may maturity, ang turo po ng Bible sa atin, alam nyo kung ano? Diba? Matuto po tayong dalhin ang kahinaan ng mga mahihina. I remember in Galatians chapter 6, diba? Ang malinaw na binanggit po sa verse number 1, okay? Ang linaw-linaw po nito, pakinggan nyo pong mabuti ito, napakahalaga. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ. So mapapansin nyo po, na kahit nga sa mga totoong nadapa, totoong nagkamali, totoo na sila po ay masasabi po nating sumablay, lumihis, ang kalooban ng Panginoon, maging kamay tayo ng Diyos upang sila ibangon, upang sila po ay mapanumbalik, mga kapatid. You know, it is good to be reminded because sometimes it is very sad that we believers quickly naguhusga tayo ng tao. Naalala ko po, ito mabanggit ko lang. 'Di ba? Alam po natin yung nangyari sa anak po ni Kuya Kim. Okay? May mga ang bilis, quickly, nagbibigay ng judgment. We do not know the story. Hindi natin alam kung ano po ang istorya. Huwag po tayong masyadong malaya. Comment po tayo ng comment and sometimes criticize tayo ng criticize and worse, nagko-condemn po tayo. Sino po ba tayo? Sino po ba tayo? Yun ang laging dapat tatandaan po natin. Lagi po nating isipin na sa buhay po natin, mga kapatid, ang dapat alam natin ang katotohanan na Diyos lamang ang tamang hukom sapagkat Diyos lang ang nakakaalam ng absolute truth. Sa isip-isip ko, kung kayo po ba yung namatayan, tapos maririnig pa na kung ano-ano yung mga komento po natin sa kanilang katayuan na sila po ay masasabi nating grieving, and then makakarinig pa ng mga kung ano-anong galing ng salita ng tao, ang dali-dali po na nagbibitaw tayo ng judgment. Sabi ko nga po, hindi nyo dapat ilagay ang sarili natin na tayo po ang hukom ng ating kapwa. Okay? This reminder is very important. Kaya nga napakahalaga po ng utos na ito, judge not. And then, after the command, the caution. The caution. Ang sabi, judge not that ye be not judged. Huwag tayong humatol para hindi rin tayo hatulan. Yun po ang malungkot na katotohanan, mga kapatid.
Ang sabi ng verse number 2, ito yung pag-iingat ha, for with what judgment ye judge, ye shall be judged, and with what measure ye mete, it shall be measured to you again. Pwede pong bumalik po sa atin yan. So kaya mga kapatid, mga minamahal, bigyang pansin po natin ang paalalang ito ng talata. Ang sabi po, ang linaw-linaw, di ba? Na sa bawat paghatol natin, doon din tayo hahatulan. So, nakita natin the command. Here now is the caution. Di ba? Ito yung pagbibigay ng paalala. Mag-ingat po tayo, mga kapatid. Dahil sa hatol mo, doon ka hatulan. Sa panukat mo, doon ka rin susukatin. Kaya nga, napakaganda po na ating maisip. Like for example, yung sinabi po, di ba, ng Bible, na dapat ang ipinapakita natin, mercy. Sapagkat napakapalad ng mga mahabagin, mga kapatid. Ang paghatol po natin, nakakapag-alala kasi may balik po ito sa atin. May balik po ang bawat paghatol at pagkukundina natin sa ating pong kapwa. Naalala ko nga po, mga kapatid, na sabi ko, siguro ang pinakamaganda para po tayo po ay maging maingat at hindi maging palahatol, siguro po magandang magkaroon tayo ng tinatawag na self-examination, di ba? Magkaroon po tayo ng pagsasalamin, pananalamin mga kapatid. Una, kapag ikaw may sinasabi sa kapwa mo, siguro ang isang maganda, check your motives. Di ba? If we are judging the other people, siguro unang itanong natin, anong motibo natin? Tayo ba'y nagmamalasakit talaga? Anong motibo natin? So, dapat check natin ang ating motive. Ikalawa, check your mistakes. Bago ka humatol sa iba, isipin mo rin, ikaw ba nagkakamali? Kamusta ba yung mga pagkakamaling nangyari sa atin? Kasi it is very easy sometimes to say sa ating kapwa-tao, dapat sa kanya ganito gawin niya, dapat yan sa ginawa niya, ito ang, how about us? How many times na nag-fail din po tayo? How many times na sumablay din po tayo? How many times na nagkasala po tayo? Pero ano pong ginawa ng Panginoon? Sa kanyang mercy, tinulungan po niya tayo. And maybe the Lord used someone para ikaw ay tulungang makabangon. So, check your motive. Talaga bang concern ka o palapintas ka lang? Di ba? O mapagkundina ka lang talaga. So, it is very helpful for us to somehow examine ourselves, check our motives, mga kapatid. Kasi meron pong mga tao po na parang makapamintas lang. Makapamintas lang. Hindi alam ang istorya. You know, we all have that tendency. Minsan pumapasok tayo sa isang usapan na hindi naman natin naintindihan, meron tayo kaagad na komento na wala namang matibay na pinagbatayan. Nakaka-relate po kayo? Ito po'y nangyayaring madalas. And in fact, hindi tayo exempted. Maybe as we listen to this message, may mga realization po tayo. I for one can say that there are times na nakumit ko po yung the same mistake. That is the reason why it is good to be reminded sa pamagitan po ng salita ng Diyos. And dapat maging teachable po tayo. Dapat maging truthful po tayo, mga kapatid. Diba? Importante po na tayo po ay maging teachable, tayo po ay maging truthful, wag po yung parang dinadaya po natin ang ating sarili. So, sa usapan po ng pag-iingat, di ba? Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, check your motives. Ano ba talaga ang dahilan mo? Para ba maging magaling ka lang? O kaya para makapanakit ka lang ng tao? Para makapanghiya ka lang ng tao? Mga kapatid, totoo itong sinasabi ko. Kasi sometimes wala tayong preno, di ba? Pagka po meron tayong naisip, parang yun na yun. Pagka po minarinig tayo without proper investigation, and without solid information, nagja-jump kaagad sa conclusion na nagiging dahilan ng destruction. Mga kapatid, ang dapat po sa atin ay ang magkaroon ng talagang pagsusuri sa mga sarili. We better check our motives. Check our mistakes. Kasi makatutulong po yan na kung may nagkamali, maisip mo, bagay ako din. Diba? For you not to judge right away the other people,
you better examine yourselves, check your motives, check your mistakes, aralin natin, tayo ba hindi ba sumablay? Tayo ba hindi nagkakamali? Tayo ba hindi dumating sa punto na nadala ng emosyon? Tayo ba hindi dumating sa punto na nakapagsalita ng hindi maganda? Hindi po sa isang pagkakataon, right away, i-judge natin ang tao, and then yun na ang conclusion natin at wala na tayong proper investigation na ginagawa. So, check your motives. Check your mistakes. And also, it is good to check our maturity. Yes. Kasi kapag ka po may maturity, alam nyo magiging spirito, i-restore. Diba? Hindi po para kundinahin, mga kapatid. Kaya nga sabi, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual. Kung hindi mo nakikitang may tamang maturity ka, please, huwag kang magpalala ng sitwasyon. Huwag kang maging hukom ng kapwa. Kadalasan po, yung mga mapagkomento, yan po ang mga taong delikado. Diba? And in fact, mga kapatid, ito lagi nating sinasabi, kapag ka ang kakwentuhan mo, may sinasabi sa kapwa mo, okay? Maraming komento sa kapwa mo, medyo mag-isip-isip ka. Discernment. Ayan. Hindi mo siya para i-judge, kaya lang makapag-iisip eh. Ako kaya, pag nakatalikod kaya ako, hindi kaya panay din ang komento nito laban sa akin? Hindi kaya panay din ang pintas dito sa akin? So, we better be cautious. Be cautious. Diba? Maging maingat po tayo, mga kapatid. Kaya nga, yung motive, napakahalagang i-check. Diba? Tapos, yung mga kamalian natin, tayo mismo mag-isip din sa mga pagkakamali na nagawa natin. Kaya nga, siguro, it is a good reminder that before we judge, okay, before you judge, check your motives. Before you judge, check your mistakes. Before you judge, check your maturity. Diba? Kasi ang sabi po doon, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness. Kaya maganda po, mga kapatid, na may spirituality talaga, may maturity talaga. At alam nyo po, masesense nyo po yung tao, madidiscern nyo po, pagka may maturity. Yung pong quickly, naghuhusga ng kapwa, problema sa spirituality po yun, mga kapatid. Problema po. Yung condemning spirit, manifestation po yan ng immaturity, mga kapatid. Pag may nagkakamali, hindi condemnation ang kailangan po nila mula sa atin. Ang kailangan po natin, posible na talagang paalala, di po ba? Paalala po sa kanila. So, napakahalaga po. Number 1, makita natin the command. Number 2, the caution. And then number 3, it is also good to consider the contrast. The contrast. Ang pinigyang pansin po dito sa verses 3 and 4, yung pong mote at saka yung beam. Yung mote at ang beam. Diba? So, actually, gumamit ang Panginoon dito ng exaggeration. Exaggeration. Sabi niya, bakit pinapansin mo ang muta sa iyong kapwa, samantalang hindi mo napapansin yung tahilan sa iyong mata? Yung beam dito, siguro may idea naman kayo, malaking tipak ng kahoy yan. Yung parang, di ba, yung sa biga, o yung troso, parang ganun po, yung dating. O di ba? Parang nakakatawa naman to. Pwede ba naman sa mata? Ang ibig sabihin lang po nun, gumamit ang Panginoon ng exaggeration para maisip nung kanyang kausap na ang galing-galing mong mamansin ng mga nagiging problema ng kapwa mo na kung magpapakatotoo ka, ikaw, ang dami mo ring palpak sa buhay mo, hindi tama sa buhay mo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, para sa akin, mahalaga po dito na mabigyang pansin po natin yung tinatawag po nating pag-iingat na binanggit ko po sa second point natin. And in considering the contrast, mga kapatid, ang sabi, the mote and the beam, di ba? Yung muta sa iyong kapwa at yung pong tahilan sa iyong mata. Hindi po pwedeng papansinin mo yung muta nila, tapos i-ignore natin yung malaking pagkakamali po natin, mga kapatid. Kasi yun po ang nire-represent ng mote dito. Yung muta rito, yung mga, kumbaga, maliliit na kasalanan o mga bagay na nagawa, pagkakamali ng ibang tao,
tapos ipinupunto dito sa pagkakaiba, ikaw, ang laki-laki ng problema mo, ang tindi nung nagawa mo, kumbaga, hindi ka hinatulan, walang humusga sa'yo, tapos sa mga simpleng bagay. Mga kapatid, may lesson na makukuha tayo dito. Kasi yung pong hypocrisy, 'di ba? Yung hypocrisy po ay nambubulag ng tao yan eh. Dito nang galing po yung galing-galing mong mamansin ang pagkukulang ng iba, pero ikaw di mo nakikita yung pagkukulang mo. Narinig nyo na ba yan? Sinabi na po ba natin yan? 'Di ba? Yung ang galing-galing nating magkomento kapag ka po may pagkakamali ang iba, pero tayo po hindi natin napapansin, higit doon ang nagagawa natin. 'Di ba? Mas mabigat yung nagawa natin. So kaya ito po'y napakagandang paalala po sa bawat isa, mga kapatid. It is good to be reminded, brethren, that the Lord Jesus Christ, in giving this command, ang gusto niya lang po niya, maging maingat po tayo na maintindihan natin na ito yung katotohanan. In comparison, pinapansin mo yung boat, samantalang yung beam, ay binabaliwala mo at ini-ignore mo. So the simple point of our Lord Jesus Christ in using this hyperbole, mga kapatid, kumbaga yung pong ginamit niya, sabi ko nga, gumamit siya ng exaggeration. Diba? For us to see na talagang mali talaga yung idea na andali mong makapansin ng simpleng pagkukulang ng kapwa, samantalang ikaw, hindi mo napapansin yung pagkukulang mo. Kaya tingin ko helpful po ito, mga kapatid. Yun din po ang dahilan kung bakit sinasabi ko po na medyo kapag ka nagbibiblia, doble dapat ang ingat natin. Huwag po sanang maging katitisuran po tayo sa idea na wala na tayong ginawa kundi mamula ng iba. Diba? Pagpuri ka sa Panginoon kung naitama ang pananampalataya mo. Magpuri ka sa Panginoon na natuto ka sa Kanyang salita. Pero huwag mong gamitin ang natutunan mo para manghamak at manghusga ng kapwa. Tayong nagbibiblia ang dapat higit na maingat, mga kapatid. Huwag attacking ang dating natin. Diba? Huwag judgmental ang dating natin. Mga Kristiyano, napakahalaga po na ito ay ating mabigyan ng pansin. Kaya nga ito po ang reason kung bakit laging ang paalala ko po, kahit yung mga pastoral staff natin, yung mga preachers natin, even in preaching Kasi may mga preacher po na parang conclusive kapag ka po nagsasalita, tayo, o kayo, yung ganun po. Marami sa inyo, hindi nagtatayos, marami sa inyo, mga kapatid. Siguro po pwede kang gumamit ng statement, nakakalungkot po kung may mga Kristiyano na sa kabila po ng itinuturo ng Bible ay yung hindi pa rin po natin may apply. Di ba kaya nga tinuturo ng inyo pong lingkod na every time na nagpipreach tayo, huwag tayong aakto na parang, di ba, tayo'y above sa lahat ng pinagsasalitaan natin. No, binigyan lang tayo ng privilege pero subject din po tayo sa kung ano yung preaching natin. And in fact, ikaw ang unang dapat makarinig ng preaching mo dahil baka mamaya meron pong hindi lang kumikibok but deep within their heart ang nasa isip nila, oh, look who's talking. Diba? Yung magsasalita tayo, tapos yung mapanghusga tayo, samantalang tayo, tahilan pala yung nasa atin. Kaya mga Kristiyano, una, nakita po natin yung idea na dapat hindi yung mapamansin tayo sa simpleng pagkukulang ng iba at ini-ignore natin yung malaking pagkukulang natin. So kaya ang mapapansin nyo po at ang ating pong ginamit na teksto ay naglalaman ng utos. Nakita natin the command. And then it is good also to consider the caution. Diba? And then ito nga pong pangatlo, the contrast. Binigyan pansin yung mote at saka beam. And in application, yun po yung idea na nakakalungkot na may mga ang galing pumansin ng simpleng kamalian ng iba, okay? Lagi nakatanaw sa magiging pagkakamali ng iba, pero yung tahilan, yung matinding ginagawa niya at matinding kasalanan niya, hindi nabibigyan ng pansin. Mga kapatid, importante po ito.
So, I believe it is good na atin pong tapusin ang mensahe natin sa correction. Okay? The correction. Ano po ang pagtutuwid na sinabi ng Panginoon? Basahin ko pong muli itong teksto natin. Okay? Judge not that ye be not judged. For with what judgment ye judge, ye shall be judged, and with what measure ye mete, it shall be measured to you again. And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? Or how wilt thou say to thy brother, let me pull out the mote out of thine eye, and behold, a beam is in thine own eye? Okay? Pansinin niyo po yung mga statement na ginamit ng Panginoon. Heto na. Sa verse number 5, ang sabi niya, thou hypocrite. First, cast out the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. So, here we can see the correction. Kaya sabi ko po, maganda na may self-examination muna po tayo. Teka, baka mamaya, ang dali-dali mong hinusgahan yung iba, mas malala pala yung problema mo doon. Kaya, if you are really concerned, diba? And if you really care para sa ating pong mga kapatid, dapat po, ito raw ang gawin natin. Alisin muna natin ang tahilan. Ayusin muna natin ang ating buhay. Mga kapatid, ang pinag-uusapan po dito sa correction, honesty. Ang pinag-uusapan po dito, mga kapatid, sa correction, yung pong humility. Okay? So, dapat matama po yung tinatawag nating hypocrisy. Okay? Yun po yung ating gustong bigyang pansin dito. So, ikinukorek po dito yung hypocrisy. Kasi ang itinutuwid sa atin, yung pagpapaimbabaw. Minsan kasi, parang ano po natin yun diversion. Diba? To divert. Yung pong attention ng iba sa kamalian natin. Ang gagawin po natin, sa sentro tayo sa kamalian ng iba. And sad to say, mga kapatid, ang hypocrisy, nakakapasok po yan sa church. Minsan, meron po akong yung tinatawag nating pagharap sa salamin. At tinitingnan ko po in reality. And I am not saying na lahat tayong Baptist. Pero sa aking naging observation, medyo may mga katangian po ang Pariseo na pag inaral po natin, parang matatanaw sa nagiging attitude po natin. Yung po bang holier than thou attitude, yung condemning spirit, yung self-righteousness, diba? Mga kapatid, sabi ko nga, hindi masama na matuto tayo, mapaalalahanan din po tayo. Pag nakakakita tayo ng mga nagkakamali, unang itatak mo sa isip mo, nagkakamali ka rin. So ano ang dapat? Condemnation ba ang kailangan nila? Yun ba ang kailangan, mga kapatid? Hindi ba dapat ang maramdaman natin ay yung pagmamalasakit? Diba? We should remember na talagang lahat tayo, kinalinga lang ng Panginoon, kinahabagan lang ng Panginoon, naawa lang ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Kaya kapag kami nagkakamali, hindi natin sila i-condemn. Hindi rin natin kukonsintihin. Hindi rin natin masasabi nating parang ito tolerate yung kanila pong ginawa. No. But we are not in the position to condemn them. We are not in the position to judge them. Ang sabi ng Panginoon, judge not that you be not judge. Kasi paano ka magiging hukom ng iba samantalang ikaw subject din? Kung nagkakamali sila, nagkakamali ka rin. So meron lang isang perfect judge at iyan po ay ang Diyos at hayaan po nating ang judgment ng Diyos. Yun po ang mangyari. Sa part natin, discernment. Para maging maingat po tayo. If nadidiscern natin, na hindi po siya ang right person na makasama natin, hindi po masama yun. Sabi ko nga, ito lagi kong paalala. Yung maging malicious, yung maging suspicious, di po ba? Para sa akin po, mali po yun. It is wrong na napaka-malicious natin, suspicious natin, maling-mali po yun. Pero yung maging cautious, hindi po mali yun. It is not wrong, it is not evil to be cautious, mga kapatid. Yun po ang dapat, maingat po tayo.
So instead na tayo po ay maging hukom nila, mag-ingat na lang po tayo mga kapatid. Diba? If God is giving you discernment para talaga maingatan mo yung tao sa nakikita mo o ipinakikita ng Diyos na hindi tama sa buhay niya, hindi pa rin ikaw ang nandoon sa katayuan na magja-judge sa kanya, pero ikaw ay merong pagkakataon para maging maingat at hindi basta makisama sa kanya. Not because you are judging the person, but because of your discernment. Diba? It is good to have sharp discernment. To discern is right, pero to destroy the person, that is not right. Okay? So, napakaganda po. I hope na may natututunan po tayo dito sa ating pong pinag-aaralan, mga kapatid. So, hindi masama na cautious tayo. Pero wag lagi na lang, may suspecha tayo, may malisya po tayo. Wag magkaroon ng interpretation ng wala pong sapat na batayan. Always give the benefit of the doubt. And then, kung ang pag-uusapan natin, judgment, doon po sa concept ng discernment, okay po yon. Pero yung judgment sa idea ng condemning, okay, hindi po tama yon. Wala tayo sa posisyon para maging hukom ng ibang tao. So kaya sa correction po, medyo pinasasalamin sa atin, hypocrite. Bakit ka namimintas ng simpleng nagawa ng iba? What I mean simple, small things. Diba? Na nagawa ng tao. Samantalang ikaw, ang tindi-tindi ng ginagawa mo, pero parang wala lang sa'yo. That is basically the idea. Doon sa contrast na mode at saka yung beam. Kaya ang correction, huwag kang maging hypocrite. Di po ba? Avoid hypocrisy. Apply honesty, mga kapatid. Ang ating pong magandang gawin, magpakatotoo po tayo. Kasi sa pagpapakatotoo natin, ang nangyayari po, nagiging considerate tayo, natututo tayo mag-consider. Kaya kapag mayroong namali, ang magandang attitude po sana, alam mo kapatid, ako rin may mga times na nangyari din sa akin yan, pero ganito ang ginawa ko. Yun po siguro, maganda po yun. Pero yung pong kanina sinasabi ko, it is very sad. Diyan nyo po makikita na hindi naman ngayon baptist ako, ang ibig sabihin na nun, laging, di ba, tayo ang magaling, tayo ang tama. Matuto rin po tayo. Dahil sabi ko nga, nung nag-aral po ako, I do not know kung naaalala nyo pa, yung pong mensahe ko, yung the Pharisee in you. Hindi ba, tinagalog ko nga po, kasi merong ilang mga katangian ng Pariseo na minsan nakakapasok sa circle ng Baptist o ng mga nagsasabing Kristiyano Yung pagiging mapanghusga, isa na po yan, mga kapatid. Kaya nga, yun po ang itinuturo ng Panginoon sa kanila Yung pang magpapagawa ka ng bagay sa kapwa mo na ikaw naman, hindi mo ginagawa. Yung pong pamimintas at pamumula sa iba, tapos yung pakiramdam na parang ikaw lang ang tama. Kaya sabi ko, di ba? Remember that? Ang mensahe patungkol sa Pariseo, makinig ka dahil baka Pariseo ang message na to. Di ba? Naalala niyo po yon? Pariseo ang message na to. Di ba? So, yun po. Yung mga masasabi nating religious people during the time of our Lord Jesus Christ, one of the things na nire-rebuke ng Panginoon sa kanila, hypocrisy. It means dishonesty. Yung hindi po nila pagiging totoo. Kaya mga kapatid, ang i-avoid hypocrisy. Sa correction ng Panginoon, avoid hypocrisy. And then apply honesty and humility. Ang maganda pong i-apply natin yung pagiging totoo at ang kababaan ng loob. Kaya nga po ibabalik natin, sabi ni Paul, considering thyself, lest thou also be tempted. Isipin mo na baka ikaw din, baka dumating ka rin doon sa pagkakataon na mamali ka rin. Kung mapanghusga ka, matindi magiging balik po sa atin yan. Ako naniniwala na napaka-helpful nito pong ating naging talakayin ngayong umagang ito. So, kaya kung sakaling karne ang dating sa inyo nito, nguyain nyo lang, makatutulong po ito.
Kunin po natin yung pinaka-nutrients nito pong meat na ito, mga kapatid. Because if we will just be true to ourselves, mga kapatid, we cannot deny the fact that many times nakukumit natin ang ganitong problema. Quickly, na-judge natin ang kapwa-tao po natin. So, may this message be a reminder, rebuke kung kinakailangan sa bawat isa po sa atin. The command, judge not. The caution, di ba? Verse number 1 po yan. The caution, that even not judge. And then, sabi niya, tatanda mo to, kung paano ka humatol, doon ka rin nahatulan. Sa panukat na isinukat mo, doon ka rin susukatin. Baka mamaya naglalagay ka ng standard na ikaw mismo bagsak. Baka mamaya hatol tayo ng hatol na pag binalikan tayo pala, ganun din. At ang masakit nga nun, sa contrast, ipinakita na hindi nga lang pala muta yung sa atin, tahilan. Troso pala yung nasa mata natin. Exaggeration na ginamit ng Panginoon to rebuke, particularly yung mga mapanghusga na hindi marunong tumingin sa kanilang mga sariling pagkakamali. Kaya iwas-iwas din, mga Kristiyano. Huwag masyado tayong magaling. Kung natuto tayo ng Biblia, ipakita natin natuto talaga tayo ng Biblia. At kailanman hindi itinuro ng Biblia na tayo po'y maging mapanghusga. Kaya kung ikaw ay mapanghusga, indikasyon na hindi ka natuto sa Biblia. Sapagkat ang Biblia ang nagtuturo na huwag tayong maging mapanghusga. Okay? Self-examination. Before you judge, kung sakali man, dapat nandun yung discernment, check your motives, check your mistakes, and check your maturity. Are you in the position para makapagsabi talaga sa kapwa natin ng mga dapat sabihin natin sa kanila? So, please learn from this lesson. And then, the contrast po yon, and the correction. Avoid hypocrisy. Apply honesty and humility. Mga kapatid, mga minamahal, umaasa po ako na ang mensaheng ito ay magdadagdag ng antas ng ating pagkakristyano. Magdaragdag ng sukat ng ating pagkakristyano. It is good na laging maging bukas sa mga bagay na nais ituro ng Panginoon sa atin bilang mga totoong Kristyano. Alam niyo po, ang Kristiyano ang dapat maingat sa buhay. Ang Kristiyano ang dapat medyo particular sa kung ano ba talaga ang sinasabi ng ating Panginoon Diyos. Nakakalungkot na ang mga Kristiyano minsan ay nagiging mapanghusga. Kaya sa sermon ng ating Panginoon, hindi ni FDB to ha, ako man, sermon din sa akin to ng Panginoon. Lahat tayo dapat mapalalahanan. Huwag tayong humatol para hindi tayo hatulan, sapagkat sa hatol na ihahatol natin, doon din tayo hahatulan. Sa panukat na sinukat natin, doon din tayo susukatin. At bakit ba? Mapapansinin mo ang muta ng iba, samantalang tahilan ang nasa iyong mata. Alisin mo muna ang wika ng Panginoon, ang tahilan sa ating mata, para malinaw nating makita at magkaroon tayo ng tamang judgment, meaning discernment sa mga bagay-bagay. Oh, what a reminder. Oh, what a lesson. I believe, katulad ko, aaminin niyo po, kailangan po natin ito. Doble ingat mga Kristiyano. Let us pray. Lord, thank you po sa message na ito na amin pong napag-aralan. Thank you for this important reminder, Heavenly Father. Thank you po na nabibigyan mo kami ng pagkakataon upang makapagbulay-bulay, makapag-aral, makapakinig ng iyong banal na salita. And thank you for the wisdom na lagi mo pong ibinibigay sa iyong lingkod. Lord, kung hindi sa iyo, wala po akong maisi-share. And I praise you, Heavenly Father, for giving me godly wisdom so that I can share to your people this wisdom and may apply po namin sa aming buhay. Kaya dakilang Diyos, sa lahat ng taga-subaybay ng ministeryong ito, maging ang mga nasa iba't ibang bansa, nasa bansang Pilipinas, Panginoon, sa lahat sa amin, nawa kami po'y patuloy na maging doer of the word and not hearers only. Tinatanggap po namin ang napakahalagang paalala at pagtuturo at pagsaway ng iyo pong salita ngayong araw na ito.
May you bless each and every one of us, O God. Ang mga magtatrabaho, bigyan mo po ng lakas at gabay at ng pag-iingat. Ang mga nasa iba't ibang bansa na marahil oras ng kanilang magiging pamamahinga, nawa dakilan Diyos, bigyan mo sila ng masarap na pahinga at maayos na bukas. Again, thank you so much for this ministry, Heavenly Father, and thank you for this great privilege that you've given me to share your word through online ministry. We praise you, Lord. We honor you, Lord. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Purihin ang Panginoon.